Pag-usapan ngayon natin to. Si ano pala, ito palang si Senator Ping Lacson, may tinatagong lihim. May tinatago siyang lihim ni tao dito, ni Loren Legarda. At nakakatawa actually. Kasi nakakausap daw niya si Loren Legarda. Oo, tinawagan pa raw siya. Oo, kasi phone call, nagkausap pa sila. At meron dong bagay na kailangan daw munang tapusin si Loren Legarda. Although, ewan ko, totoo yun, syempre. I'd like to give the benefit of the doubt, pero mukhang ayun na nga, so nakakausap niya. At ang sabi ni Ping Lacson, uuwi naman daw, pero may kailangan lang daw tapusin. May malala daw sakit, sabi. Hindi ko alam kung maniniwala ako pero tingnan natin. Pakinggan natin yung sinabi ni Senator Ping Lacson. Kasi siya yung nagsabi. Maliban natin kung totoo yung sinasabi niya. Ito yung kanyang pinost. At tingnan natin kung kapani-paniwala ba yung kwento niya tungkol kay Loren Legarda. Feel na may naharap siyang kontrobersya ngayon at ang kanyang anak. Ito. Wait, saan sa tanong? Ayan. Plenary session. Na Senado. Oo. Sir, dito kay Senator Loren Legarda, nakasama niyo po yan na matagal sa Senado, alam ko naging kagrupo niyo pa sa Macho Blaca. How do you feel na may naharap siyang kontrobersya ngayon at ang kanyang anak? Well, maski pa paano, siyempre, nalulungkot kami ni Tito Sen, Kasi si Gringo, kasi talaga, saka matagal kami magkakasama even after the 2025 elections, midterm. Kami yung mythical five, tawag namin sarili namin, di ba? Si Senator Risa, Senator Nix, tapos kami tatlo. Tito Sen, ako, saka siya. Ang tagal na talaga namin kasama. Kaya nung iniwanan kami, hindi mo mayalis na medyo, paano nangyari yun? Doon pa naman kami lagi nagmi-meeting sa bahay nila nung nagre-recruit din kami. At successfully, nagawa naman namin, di ba? Kaya naging Senate President si Tito Sen. So nakakalungkot din na, ano nangyari? Biglang nandiyan ka na sa kabila. Parang ako naman, pagka pinagmamasdan ko siya, hindi sa sarili kong opinion to, sarili kong observation. Opo. Parang pag nagko-focus kami, nagtitipon-tipon kami, parang feeling ko sa kanya, mas komportable siya, nakasama kami yung mga dating majority. Nasa majority na uli ngayon. Kaya lang, hindi na siyempre si Tito Sen yung Senate President. Opo. So, yun lang napipil ko sa kanya. Kaya minsan, madalas binibiro namin yan. Dahil pagka nagko-focus kami, siya madalas yan nagke-cater Siya nagpapakain Kaya pagka binibiro namin, wala na, sabi niya, nawala ka sa amin. Puro fishball na lang nakain namin. Kaya may nakakatikim ng Japanese food. Yan ang mga biruan namin sa lounge. Pero alam namin, ramdam niya rin na may parang may tawag doon? Hinampo. May hinampo kaming lalo kami dalawa ni Tito Sen. Hinanakit. Okay. Pero sir, bago ba siya umalis ng bansa, tumawag sa inyo, nakipag-communicate, humingi ng payo, nagkonsulta, nagkaroon ba kayo ng communication sa kanya bago umalis at ngayong nasa labas na ng bansa? Yeah, nung nasa labas, tumawag siya sa akin minsan. Sinabi niya lang na may problema raw yung kanyang lungs. Kaya, and I can only sympathize with her kasi May problema raw sa lungs. Oo, etong si Loren Legarda. May problema sa lungs. Sa abroad talaga kailangan paggamot. Wala ba doktor sa Pilipinas? Di ba? Wala ba doktor sa Pilipinas, ma'am, sir? Kailangan talaga sa abroad. Nakakatawa nga kasi alam niyo, baba. Etong si Arnie Tevez. Di ba? Nagpa stem cell sa US. Yan, stem cell. Tapos, malaman-laman natin, yun na pala yung pagtatago niya ni Arnie Tevez. Tapos, itong si si Zaldico. Sabi, magpapagamot lang daw sa Amerika. Papagamot lang daw sa Amerika, pero malaman-laman natin, nagtatago na pala dahil siya yung mastermind or isa sa mga mastermind ng flood control scam. Diba? Nagulat-gulat tayo. Tapos yun na pala. Tapos, si Jinggoy Estrada, nung naaresto siya, bigla nang sumakit sa tuhod. Bigla nagkaroon ng severe arthritis. Oo. Tapos si Rodante Marcoleta, inaresto lang, biglang nagka-pneumonia. Oo. Buti, pneumonia lang. Madaling daanin sa antibiotics. Oo. Kaya ngayon nakapiit na. Ngayon, ito si Loren Legarda, nakasuhan lang ng plunder. And by the way, wala pang kaso Guys, preliminary investigation pa lang. Wala pang kaso.
Wala pang kaso, guys. Wala pang kaso itong si Loren Legarda. Wala pang kaso itong si Leandro Leviste. Which, by the way, mga kababayan, nitong nakaraan, nagpunta kami Kalatagan, di ba? Sama ng family. Nadaanan namin yung napakahabang doon, kalsada na papunta ng Kalatagan. Tapos ang haba nung streamer. Puro Legarda Leviste. Ang haba. Siguro may 1 kilometro yun. O kalahating kilometro at least. Oh. Ano yun, yung factor yun, di ba? Yung kapag kakaliwa ka papunta Kalatagan, di ba? From Tagaytay, bababa ka ng Tagaytay, tapos Nasugbu, tapos kakaliwa ka papunta ng Kalatagan. Yung may malaking building doon, malaking parang planta. Ayan. Yung pader na yun, puro streamer, dalawang pangalan lang makikita mo. Leviste Legarda. Ayan, buong yung yun. Oo. Nandun. Tapos sa tapat nung na yun, ng planta na yun, parang nandun yung headquarters ni Leandro Leviste. Ando yung headquarters niya. Pero, ang ganda ng headquarters ni Leandro Leviste, by the way. Ang ganda. Ang ganda ng building, ang ganda ng lahat. Tsaka medyo malaki yung lote niya. Para sa headquarters. Pero ito guys ang pangit ng kalsada. Papuntang Kalatagan. Ang pangit ng kalsada. Lubak-lubak. Sobrang maputik. Ang pangit, men. Sobrang pangit. Lalo yung Nasugbu. Ay, sementado nga, lubak-lubak naman. Ang lalalim pa ng lubak. No joke. Sabi ko, habang nagdadrive ako, sabi ko, lang yan. Ito ba yung gawain ni Leviste? Ito na ba yun? Ito na ba yung yung pinagyayabang niya na magaling siya? Ito na yun. Olats, min. Olats. But anyway, babalik tayo kay Loren Legarda. Kaya ko nakwento yun. Kasi, napapabayaan nila yung kanilang distrito. Napapabayaan nila yung lugar ng anak niya. Napakapangit ng 1st District ng Batangas. Tapos nakuha nila magpunta ng France para magpa-check up ng lungs. Really? Hindi mo ba siya pinagalitan doon, Senator Ping Lacson? Hindi mo ba nasabi sa kanya na marami namang hospital dito, ba't di ka na lang dito magpagamot? Alam nyo kasi mga kababayan, flight is an indication of guilt. Hindi ko Flight is an indication of guilt. Sa Tagalog, kung ikaw ay tumatakas, malamang sa malamang, guilty ka. Diba? May problema sa baga, nagpunta ng France para magpagamot. May lung center tayo dito. May Asian Hospital tayo dito. Meron tayong St. Luke's Hospital dito. Pumupunta na nga mga foreigners sa Pilipinas for medical tourism dahil mas mura daw magpagamot dito kaysa sa abroad. Tapos ikaw, mas gusto mong gumastos sa abroad na mas mahal ang serbisyo ng ospital? What? That's BS, man. Medical leave, talagang, at chinek ko rin sa mga kasamahan ko sa majority, Opo. totoo nga raw na meron siyang dinaramdam, meron siyang karamdaman na dapat atinan niya. So, yun. So talagang may basihan. Alam niyo mga babae, ito si Senator Ping Lacson. Ito lang ayaw ko sa kanya Masyado siyang balat sibuy, masyado siyang mabait pagdating kay Loren tsaka kay Leviste. No joke yan. Confirm na yan. Naalala niyo noon nung nagdrama-drama si Leandro Leviste na nahuli niya yung isang tao na sinusuhulan daw siya, blah blah blah. Proud na proud itong si Ping Lacson. May pa-post pa sa Twitter. Yan. Tapos, nung nabisto na sinet up, ibig sabihin, pineke yung pagpapasuko dahil gusto lang maging bida sa flood control scam. Wala siyang sinasabi. Tapos, nung nabati ko si Leandro Leviste dahil sa solar power niya, lumapit daw sa kanya si Leandro Leviste kasama ng nanay. Umiiyak pa nga raw si Leandro. Anong sinabi daw ni Ping Lacson? Kaya mo yan. Susuportahan kita kahit ano mangyari. Blah, 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 blah. Kinuwento ni Ping Lacson yun Basta alam mo ginagawa mo yung tama, blah, 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 blah. Mahina ang puso niya kay Mahina ang puso. Madali siyang maantig ni Leandro Leviste at ni Loren Legarda. Hindi ko lang kung bakit. Baka crush niya si Loren Legarda. Maganda naman si Loren Legarda, guys. Oo, nakita niya naman na siya nung bata, di ba?
Tsaka, hanggang ngayon, maganda pa rin si Loren Legarda kahit may edad na. So, hindi ako magtataka kung crush siya si Loren Legarda. Anyway, ano lang yan ha? Ano lang tao dito? Ano lang, naglalagay lang ako intriga. Umiintriga lang ako guys. So, baka crush niya si Legarda. Anyway. Pero malambot nga ang puso niya pagdating sa mag-ina. Hindi ko alam bakit. Ano kaya meron dun? Or baka friends lang talaga sila. Baka tight lang talaga yung pamilya nila. Di ba? Hindi natin alam. Tingnan natin. Kung lalabas din naman yan eventually, oo, baka na lang natin. Oo. Yan po, may basihan yung medical leave. As far as I know, at saka sa pag-uusap din namin, wala naman akong reason to doubt na meron siya talagang medical check-up na gagawin. So yung kanyang legal problem, that's for her to, di ba, to confront. So sir, may info ba kayo? Kasi I may just mga... hope I just hope na everything goes well sa kanya. Pero wala po siyang pagkakataon na nung nakakausap niyo po, wala siyang hininging payo sa inyo? Anong dapat gawin sa kasalukuyan niyang sitwasyon aside doon sa nagpapacheck up nga po siya doon pa sa legal issue na kinakaharap nila mag-ina? Well, yung the usual na mga hinaing, mga political motive, the usual, yung expected naman yun. Siyempre, sabi ko naman sa kanya, talagang ganyan ang buhay. Ang importante yung health mo. Yun ang tamo na usapan namin. I believe, tumatawag din siya sa ibang kasama ko eh. Alam ko may nakakausap din siya eh. Kasi nung nag-usap kami, matagal yung naging usap. Hindi ko nga tinanong kung nasaan siya eh. Ayoko naman tanungin. Kasi it's not, hindi naman para sa akin na alamin pa kung nasaan siya. Talaga? Ba't di mo inalam kung nasaan siya? Senator Ping. Bakit ganun? Bakit? Di ko na-gets eh. Bakit ganun? Bakit nung nagkaroon na siya ng pagkakataon kausapin si Loren Legarda? Ba't di tinanong, nasaan ka ba? Anong ginagawa mo? Wala namang mali siya eh, di ba? Tatanong ka lang as a friend. Pero bakit gano'n? Ba't di ba tinanong? Diba? I mean, wala namang problema dun eh. Ang importante lang, narinig yung boses niya. Alam kong maski paano, safe siya. Pero doon sa boses niya, sir, ano ba, malungkot, natatakot, o in high spirit naman po siya? Malungkot, siyempre, parang napipil ko na parang gustong umiyak eh. Pero ganyan talaga buhay. Pero sir, may info ba kayo? Kasi may mga lumalabas na nagsisik siya ng asylum? Gusto pa raw maiyak. Gusto pa raw. Ito, asylum. Option niya po ba yun? Wala. Fake news yata yun. Okay. Hindi yung totoo. Wala pa naman siyang kaso. Parang effectively, wala pa naman siyang kaso. Correct. Kasi wala pa nga I don't think meron ng preliminary investigation. O kung meron man, preliminary investigation pa lang yun. And alam mo sa PI, pwede naman yung respondent i-represent ng counsel. Of course, pagka yung kailangan ng i-affirm yung kanyang counter affidavit, halimbawa pinadalan siya ng notice na mag-file ng counter affidavit, ang alam ko yung kailangan i-affirm niya yun sa harap ng prosecutor. Kaya dapat personal siya. Or pwede niyang gawin din yun sa konsulada. Doon siya para ma-authenticate na kanyang sinusumpaan yung kanyang salaysay. Ang weird, no? Ang weird talaga na parang, di ba, usually kapag nakikita natin si Senator Ping Lacson, very anti-corruption siya eh, di ba? Parang ganyan. Pag merong mga intriga ng corruption, medyo alam natin na nanggigigil siya eh. Yan yung kay Alan Peter, di ba? Pero syempre may gigil din yon dahil magkaaway sila. Pero in general, kapag si Senator Ping Lacson nagsasalita ng tungkol sa corruption, may gigil. Pero dito kay Loren, medyo parang wala yung gigil, no? Naawa pa nga siya eh. Diba, naawa pa nga siya, parang gusto raw umiyak, etc. So, why? Parang hindi ko ma-recognize si Senator Ping Lacson dito na yung usual na anti-corruption hindi ko maramdaman sa kanya yung gigil eh. And by the way, mga kababayan, tulad nun, pati pinagtanggol agad sa preliminary investigation, although be that as it may na ang preliminary investigation, di pa naman talaga kaso yan. But it may mature into one. It may grow into a full-blown case. So, bakit ganun? Ba't parang wala yung gigil eh? Wala yung... Di ba? Well, andun na yun, friends sila. Pero sana, di ba, kahit friends kayo, napagsasabihan mo yung kaibigan mo. Kasi we're talking about 25, 30 billion pesos worth of taxpayers' money na in-scam na mag-inang Loren Legarda at Leandro Lebiste.
In-scam yan eh. In-scam sa ating lahat yan. Ngayon, meron tayong problema sa energy. Ang laking tulong sana ng solar fields or solar farms. Pero wala. Dahil in-scam nga ang sambayan ng Pilipino. So bakit parang si Senator Ping Lacson is taking this a bit weird. Parang hindi siya. Parang iba yung pagkakakilala ko kay Senator Ping Lacson pagdating sa corruption. Tapos dito parang very soft si Senator Ping. Ano ba? Ay, play ka. At sa pakikipag-usap niyo, sir, wala pang definite na pag-uwi pa niya dito sa bansa. Wala pa siya nabanggit kung kailan siya uwi ng Pilipinas. Wala. Pero sabi naman niya, uuwi raw siya. Ah. Yun naman ang sinasabi ng lahat eh. Talagang tatapusin niya lang yung kanyang medical check-up. Hindi siya, uuwi rin daw siya. So, ano pa yung possibility na makapag-attend na po uli siya ng impeachment trial? Depende yun. Nasa sa kanya yun. Kung kailan siya uuwi or what. Ay, sir, ano po yung tungkol saan po pala yung hearing niyo bilang chairman ng Committee on Public Order? Ayun. May check-up daw. May check-up daw si Lauren guys sa Amerika, sa France. Sana all nakakapag-check up sa France. Senator Ping, ano nangyari sa'yo? Bakit hindi mo kinausap si Lauren Legarda na umuwi? Diba? Sana man lang nakarinig tayo ng pag-admonish man lang, diba? Or pinagalitan mo man lang na siyempre magkaibigan kayo eh. Kung magkaibigan kayo, diba? Parang nauna yata yung pagkakaibigan bago Pilipinas eh, diba? Correct. Mukhang ending niya racist, uuwi sa 2028 eh. Hindi ako nagbibiro. Baka ganyan din nga mangyari. Correct, Kex. Pagkatapos ng 2028 elections, uwi siya. 2 taon lang naman eh. Malay natin, meron na din pala silang citizenship, di ba? May golden visa sila doon or meron silang tawag dito, dual citizen sila sa France. We don't know. Oo. Pero sana imbestigahan na rin yan. Senator Ping, siguro ito na lang siguro magiging challenge sa iyo ng taong bayan. Total naman, anti-corruption ka. At naging kasama ka rin naman sa Blue Ribbon Committee. Why not? Imbestigahan mo rin kung paano nangyari yan, yung pag-i-scam sa taong bayan sa pamamagitan ng solar farms. Sa pamamagitan ng solar para sa bayan. Kasi alam nyo, napansin ko, wala nag-iimbestiga dito. Simula nung sumabog yan, yung issue ng solar farms na yan, I don't think there was an investigation sa lower house, wala rin investigation sa Senate. Pero yung sa flood control, wagas-wagas ang hearing. Sana maisipan nyo rin na magkaroon ng investigasyon dyan sa solar farms. Kasi ang laki issue nun eh. Pero parang hindi pinapansin. Hindi kaya dahil si Senadora ay kasama nila. Let's protect each other. Wag naman. Kasi ang ending, kami ang nagsasuffer sa kakaprotekta nyo sa isa't isa. Huwag nyo naman kaming walang hiyain ng ganyan. Di ba? Mahiya naman kayo, tulad nga ni sinabi ni President Bongbong Marcos.